Good morning everyone or good noon everyone. So today is kabalo. So itong lagi tayo sa bahay, hindi na natin malaman kung anong araw ngayon. So basta ang time dito sa aming lugar is 10 o'clock in the morning. So ito is update lang. This is my acacia para makakita naman yung iba about kung anong itsura ng acacia. Yeah, ito ang problema. Maganda, sometimes maging maganda siya, although yung leaves niya hindi lumiliit, tapos madali lang kainin ng mga piste. So, try natin kung anong may improve ko dito. Susubukan ko ito putulan dito, anong itsura. Habol pagod akong gunting. So, ito ang itsura ng aking acacia. So, there are some front dito. So dito sa kabila yung front. So may sanga siya dito na lumalabas. So ang gawin ko ito i-bend paakyat sa taas. Then try ko na lagi siyang ang problema dito ng acacia is hindi lumiliit yung dahon. So just sharing po sa mga gustong magbonsai ng acacia, just for collection lang, kasi iwan ko kung maganda ba ang tingnan para sa inyo, pero sa akin maganda na siya, pero not so maganda, it's kaunti lang. So let's put it down na lang this acacia. I-share ko sa inyo this one. As na-mention ko na last vlog ko na tatanggalin kong lahat yung mga dahon na yung mga malaking dahon. So dahil parang mata-matahon tayo, so hindi natin makuha talaga yung matanggal natin yung mga dahon na malaki. So ito ang itsura niya, yung natanggalan ko na maliit yung dahon. So ang i-share ko sa inyo ngayon is regarding itong nakuha ko na mga straw. So kung mahilig kayo sa bonsai, tapos ito magamit din ito. So matagal ng panahon na ginagamit ito sa mga ibang mga master. So, share ko lang ulit sa inyo kung hindi pa kayo nakasubok ng ganito. So, as mahilig tayo sa Picos, bonsai Picos, then may mga ugat na pababa. So, ang purpose nito, this one, yan, yung mga nagda-drop na mga root, yan, ipasok sa straw, then siya ang guide para yung root na bumaba, straight siya. So may iba gusto na hindi straight yung root, may iba naman gustong straight. Para mas straight yung root, lagyan nyo ng straw. Then mas safe siya kasi hindi basta maputol. Then pag hanggang sa katagalan malata rin na siya, maratin rin yung straw, then lumaki na yung ugat. So pa-focus natin para makita ninyo yung purpose nito. This one is ugat. Pasok ito sa straw. So itong ito is mag-moist siya. Then pag mag-moist siya, mas madaling lumaki. Yan. So ang mangyari dito, maging straight yan. So may isa na namang ugat dito. Para maging straight siya, pasok natin sa straw. Just hope na makita, kasi yun ang problema ko, yung magawa ko ng video. Sometimes salita ko, tapos hindi pala nakita sa sa monitor. So straight na. Dito naman. So itong ginagawa ko, kumo na ito sa mga master. Yung paggamit ng straw. Magkano sila, lalo na sa mga Picos, yung ugat.
So dili naman maba man ang straw taas siya. So ang gawin, ihulog na siya padulos-ubos. So papasok yung tubig diyan, tapos lumaki yung ano. Dito tayo. Sana makita pa itong isa. So ito na ang itsura niya. Parang Christmas, parang decoration sa Pasko. So yung mga straw, so ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bali siyam na ugat yung lumalabas. So yun ang linagyan ko ng straw. So pag ito kasi mainit sa loob, kaya mag-moist. Pag mag-moist siya, mas madali yung ugat na lumaki on this Picos. So after makita na natin na lumaki na itong mga rot, that time pwede na using a knife, gisiin imura ng tabason. Anyway, kung madako ng ugat dahil matabas mo niya, masugatan yung ugat, the more na mag-produce pa siya ng maraming ugat. So this is how we yung magpa-drop tayo ng mga rot to our Picos bonsai. Then gusto nyong straight yung root niya na drop, hindi mag-ikis-ikis, ganito ang gawin, lagyan ng straw. Ipasok sa loob ng straw. So ito na ang itsura niya. Then Palonix, ito din ang itsura ng bonsai na mapabayaan. Yan. So malaki ng ugat lumalabas sa ilalim, pwede itong gawing floating. So ang gawin ko nito is trim or either i-defoliate because yung mga dahon niya is palaki na palaki. Then syempre this area na may mga sanga nga hindi dapat tatanggalin. So this is supposed to be a twin trunk bonsai. So ito ang itsura niya. Tamang-tama na nabilan ako ng gunting ng anak ko, so magagamit ko. Pero maliit yung gunting binili, so di ko pasang ko sa nga. So ito nga sanga pwede pa itanim doon sa gilid-gilid after paminimas pagtubo na mahimo na po na siyang bonsai. So ito ang yung maghabi tayo ng bonsai. Ang natin is mga bonsai materials natin kailangan na time to time gugupitan. Ito na napabayaan. So ang gawin ko dito is iporma ko muna, then after i-defoliate ko ito. Iporma mo na yung parang parachute. Then after that, tanggal lahat ng dahon. So natapos ko na. Gawin ko dito, lagyan ng kaunting soil kasi na
matanggal yung ibang soil paglinis ko. Then babalik ko doon sa kung saan siya ilagay. So this Ficus nana bonsai materials is natural grown. Siya lang naging ganito, hindi ko walang daanan ng wire. So this is yung trimming na lang palagi ang ginawa ko nito kasi sa sobrang lapit yung gap yung mga branches niya, mahirap i-wire tapos madami ng mga branch. So itong itsura niya sa maliit po na Ficus nana bonsai materials. So for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo regarding the deposit nagdi-deposit ako ng Ficus nana bonsai materials, and also naglalagay ako ng straw sa mga root sa Ficus ko rin, then sharing my acacia, yung hindi natin matawag yung Philippine acacia because that is dala yan sa Amerikano during the Second World War siguro or noon pa, first ano pa. So hindi ko alam kung kailan na dinala sa Amerika dito sa Pilipinas yung acacia na yan. So for this morning, ito lang share ko sa inyo. Not morning anymore because alas 11 na siguro, so 8 na. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I love you.